mensahe ibinabanal ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, maraming salamat at kami yung hinayaang magtipon-tipon dito upang ikaw ang parangalan, ikaw ang tagilain. Gabayan mo kami pahaglay, Lord, sa aming ginagawa upang kami magkarapat dapat sa iyong kaharian. Pagpalain mo, Lord, ang mga membro ng The Lord's Church at yung mga ng Facebook Live. Sa nawa ay kami ay mag-bless ng todo-todo. Let's be asked in Christ our Lord. Amen. So, this Sunday, supposed to be ang aming itatagal ay about the deceptions made by the devil. Pero nagbagong ang iba't na mensahe ng umaga ay nabago, ano? So, kasi it's more befitting to say, to ask everybody, are you ready to have a face-to-face encounter with the Lord? Handa na ba kayo, mga kapatid? Handa na ba kayo? Malamang iba, hindi pa. No? Huwag muna, Lord. Huwag ka muna dumating. Iba, no? Iba, hindi pa ako handa. Yes, because Jesus Christ is coming soon. Nobody can tell when. Are you ready to have a face-to-face encounter with God, with our Lord Jesus Christ? How will you tell Jesus Christ when He asks you this question? Sinunod mo ba ang mga katuroang iniwan ko sa inyo? Nagawa mo ba? Ano sabihin mo kaya? Ang tanong na to ay related to dun sa dalawang verse na sinabi ko. Kasi yung dalawang verse na yan ang preparasyon. Paano mo ihanda ang iyong sarili para harapin ang ating Panginoong Jesus? Ang sabi ng iba, nakakalito naman ito, magkaiba ate. Kasi sabi ng isa, by faith alone, we are saved. Tapos sabi naman ni Santiago, no, faith without works is dead. Sabi ganon, no? So ngayon, I would like to reconcile this thing kasi ito ang kadalasan na sasabi, ay magkasalungat yan. Hindi po, no? Kasi marami nang sabi, once saved, always saved. Yung po ang sinasabi ng iba. Dahil we are saved by grace, ibang usapan to. No? Because if you belong to a covenant, and I believe we are, di ba? Sa New Testament is a new covenant. Ang covenant is a bilateral treaty, a bilateral agreement. So dito, merong nagbigay ng gift, ng regalo, yung donor, that's our God, and merong doni, yung tumanggap. Sino yun? Tayong sangkatauhan tumanggap ng biyaya. No? So here, I would like to make a distinction kasi kuminsan, grace, mercy, blessing, isa yun. Hindi po mga kapatid. So gusto mong iikot doon, nalilito ang mga tao na confused sila, kaya, importante, naniwala ako na ako'y saved na. Naniwala ako kay Jesus Christ, I'm saved. No, my friends. You are not saved because you need to do something. Because a covenant is a bilateral, no? Hindi siya isa lang dapat gumanap. Dalawang taong gaganap dyan, dalawang partido. Yung dono at yung doni, no? Yung nagbigay at yung tumanggap. So, i-define mo na rin, ano ba yung grace? Ano ba yung mercy? Ano ba yung blessing? Grace, biyaya. Ito yung mabuting bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. For we all have sinned and we fall short of glory of God. Di ba? Makasalanan tayo, pero ibinigay niya sa atin ang kaluwasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ganun po, no? We are given this grace sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Mercy, ito yung awa.
Inadya tayo ng Panginoong Diyos sa masamang pwede mangyari sa atin dahil dapat tayong parusahan. Naniwala ba kayo? Dapat tayong parusahan dahil makasalanan tayo. Pero ang Panginoong Diyos ay sobra ang awa sa atin, kaya makasalanan tayo, nakarapat-dapat lipunin ang sangkatauhan. Pero ang ginawa niya, He devised a plan for salvation na siyang dinisenyo niya na sa pamamagitan ng Jesus Christ, tayo ay naluwas. That's how merciful our God is. Blessing. Ano man itong blessing? Ito yung pagpapala para pag binigay sa atin ng Diyos ang lahat dahil sa biyaya at awa. Makasalanan man tayo, ay pinagpala tayo ng ating Panginoon. Itinuring tayong mga anak ng Diyos, ang ating Amang nasa langit. Kung tayo ay itinuring ng anak ng Diyos, ano ang dapat nating gagawin? Ito yun, no? So, hindi siya unilateral. Bilateral siya. Meron siyang nagbigay at meron kang obligasyon bilang tumanggap. Tayo ay nilikha ng Diyos in His own image and likeness. Ano ba itsura ng Diyos? John 4:9, ang sabi doon, those who sin me has sinned the Father. Mapalad ang mga taong nabuhay sa kapanahunan ng Jesus, pero mas mapalad tayong naniniwala sa Kanya kahit di natin siya nakita. John 20:29. Dahil we believe by faith and not by sight. 2 Corinthians 3:7. The image and likeness of God does not refer only to the physical aspect. Kasama dito yung attributes ng ating Panginoong Diyos. Kung ano ang karakter ng Diyos Ama, dapat tayong mga sangkatauhan ay meron din nun. Because we are created in His own image and likeness. Kaya sabi ni Santiago sa 2:26, for as the body without spirit is dead, so faith without works is dead also. Ano ibig sabihin ito? Dapat bilang mga doni, mga tagapagtaknang tumanggap kay Jesus, ay we must work on it. We must work for our salvation. Dapat mamunga tayo. Amen? Mamunga. Ano yun? Sinunod mo ba yung katuruan iniwan ng ating Panginoon? Sana ay sinunod natin. Dahil pag sinunod mo yun, malapit ka na masisave, no? Ang katangiang dapat meron ka bilang anak ng Diyos, nag-iwan ng katuruan na halimbawa si Jesus. Ang problema, marami ang hindi nakakasunod dito. 2 utos lang naman yun eh. Nasa Mateo 22 verses 37 to 40. First commandment, ang sabi? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Second commandment, you shall love your neighbor as yourself. Let me elaborate these things. You know? The first commandment, ito yun. Putting God first above everything. Pag-ising mo ng umaga, anong ginagawa mo? Nagdadasal ka ba? Facebook agad, cellphone. No? So we must pray first. In everything na gagawin natin, we must put God first. Amen? Pag kumain ka, ano lang pinipicture namin magkain mo, instead na magdasal. So, paglabas mo ng bahay, magtatrabaho, ano gagawin mo? Hindi ka na nagdasal. Iba, hindi nagdasal, no? So, we must put God first, no? Unahin natin ang ating Panginoon. Ito pa, daily reading the Bible. Do you read your Bible daily? Ilang minuto sa isang araw? Okay, totoo nga, binasa mo. Tanong, sinabuhay mo ba siya? Nasusulat. Sabi doon, pag bulay-bulayan natin ng Biblia.
So we must meditate on the things that are written in the Bible. Hindi lang yung binasa mo na parang comics, na parang pocketbook. Isa puso po natin yun. Isa buhay natin kung ano nandun sa Biblia. Amen? Ikatlo, praying without ceasing. We must be prayerful. Dahil yan po ang paraan upang tayo mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Nagdadasal ba tayo araw-araw? Minuminuto? So we must change this attitude, no? We must change this practice. Gawin natin kung pwede minuminuto, no? Na itawagin natin ang ating Panginoon. But not in cases naman baka mamaya you are already violating one of the 10 commandments na using the name of the Lord in vain. Ano ba kalokohan gamitin mo, tawagin mo Panginoon? Huwag naman, no? We must use it conscientiously. Kumusta nga ba yung private prayer ninyo? O baka naman na nagdadasal para may i-show up lang? Kasi may marami dyan na nagdadasal na pakitang tao, no? Pero sa katotohanan, yun nasa puso ay iba naman. So if we pray with conviction, with a real intention in our heart, upang tayo ay mabless. Ito pa, repenting and asking forgiveness for your sins. Nagagawa natin yon? Nagsisisi ba tayo sa mga kasalanan natin? Halimbawa, nangupit tayo kay mami ng pera, nagsinungaling tayo sa ating karelasyon, nangupit, nangnakaw, nagsinungaling, ang dami, no? Pag ginawa mo yan, huwag mo naman palampasin ng araw na humingi ng tawad. At pag humingi ng tawad, we try not to sin no more. Step by step yan, no? Hindi naman pwedeng magic na, hindi na ako magkakasala ng Panginoon. Bukas nakasala ko ulit. We're but human. All of us are work in progress. Kasi ang ating destiny is to become perfect like God. So we can be with God. We can live with God. Amen? And lastly, trusting the Lord with all your heart. Nasa Proverbs to. Proverbs 3, 5, 8, 5, 6 pala. Trusting the Lord with all your heart and lean on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him, and He shall direct your path. So ganun po, no? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay dalhin niya sa tamang pagbunan natin. Second commandment, honor your parents. Mga kapatid, do you honor your parents? Do you love them? Baka naman pinapahirapan niyo sila. If you want to have a longer life, honor your parents. Love your parents. Because this commandment comes with a promise. A promise of long life, a promise of sabihin natin, hindi masaganang buhay, no? So, if you want to have a masaganang buhay, long life, honor your parents. Love your parents. Because without them, wala ka dito. Amen? Ikalawa, loving your enemies. Do you love your enemies? I don't hope you will love your enemies. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, yung second commandment ay, love your neighbor as you love yourself. So, yung mga kaaway mo, mahalin mo sila. Ikatlo, pray for those who persecute you. Kung sino man umuusig sa iyo, pinagbibintangan ka, ipagdasal mo na. Because that is the commandment of Jesus Christ. Totoo po yun, no? If you want to be blessed, gawin natin ito. For God is love. We should love God and our fellow. We have to work for these commandments. Kaya dito, makikita natin, merong, hindi magkasalubay dalawang verse na yun, no? Yung yung sinunod sa San Pablo sa mga taga-Efeso, ay, ito yung tungkol sa doni. Sa donor pala? Sa nagbigay. Na yung bigay na yon ay dahil sa grasya. Dahil sa grace.
So we don't have to do something, sabi nga no? Pero ang sabi ni James naman, sa Santiago, ay bilang tumanggap, kailangan nating trabahuin yung ating obligasyon. Kasi anak ka ng Diyos, dapat you must possess those characters, the attributes of God. Meron ka ba nun? Are you prayerful? Are you obedient? You do not lie. Ganon. So lahat ng mga attributes ng Panginoon ay dapat meron ka para makukuha mo itong sinasabi ng ating Panginoon dito. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, dahil tayo ay dapat laging handa sa pagdating ng ating Panginoon Yesus, gawin natin ang nararapat. We have to work for our salvation. Dapat mamunga tayo. Pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, ano dapat mangyari? Mamunga ka. Gawin mo yung dapat. Hindi yung naniwala ka lang, tapos na. Because, pwedeng mawala sa iyo yun. Pero tayo nagkakasala. Amen? Pag dumating si Jesus, kahit anong oras, handa ka nang humarap sa Kanya ng buong puso. Handa ka na ba? Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa mensaheng ibinaba mo ngayong araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Palagi mo kaming bigyan ng gabay, O Lord, upang hindi kami matalisod at maging karapat-dapat kami sa iyong kaharian. Patawarin mo kami, Lord. I-bless mo ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Tanggalin mo ang mga sakit na naramdaman naman kami. Tanggalin mo ang lungkot sa buhay nila. Punuin mo ng pamamahalan ang bawat pamilya, O Lord. And O Lord, i-bless mo ang aming mga pamilya, ang aming mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga apo. Gabayan mo sila. I-adya mo sila sa anumang sakuna. I-bless mo, Lord, ang mga members ng the Lord's Church, pati na mga nanonood na aming Facebook Live, na ilayusin mo sila sa anumang kapamakan, lalo na sa mga nagbabansyang lindol, mga magbaha, at yung mga sakuna, Lord. Tulungan mo kami, Lord. At least we ask you, Christ our Lord.